Unang beses ko siyang nakita, sa lilim ng malaking puno sa campus. Nakatayo siya roon, nakasandal habang hawak ang cellphone. Parang walang pakialam sa mga nangyayari sa paligid. May kakaiba sa kanya, hindi lang dahil sa itsura niyang matangkad. May matipunong pangangatawan at napakagwapong mukha. May kung anong misteryong bumabalot sa kanya. Parang isang lihim na hindi mo dapat alamin, pero gusto mong tuklasin. Hoy, si Rizin yan. Bulong ni Mara, ang kaibigan ko. Huwag mong titingnan na matagal. Baka mahulog ka. Napakunot ako ng noo. Bakit naman ako mahuhulog? Pangiti siya. Hindi mo siya kilala. Pero lahat ng babaeng tumingin sa kanya matagal, hindi na nakabawi. Hindi ko alam kung totoo ang biro niya. Pero sandaling lumingon si Ryzen at nagtama ang aming mga paningin. May kung anong kakaiba akong naramdaman. Nasa locker ako nang biglang humarang sa harapan ko ang isang pamilyar na figura. Sumama ka sa akin. Diretsong sabi ni Ryzen. Napatigil ako. Ha? Saan? Bahagyang ngumiti siya. Pero may kakaiba sa titig niya. Seryoso. Hindi katulad ng napapabalitang mapaglarong ekspresyon niya. Sa labas. Sa totoong mundo. Hindi pwede. Pwede. Putol niya. At kung gusto mong maranasan ang mundong hindi mo pa nakikita, sumama ka. Nag-aalangan akong tumingin sa kanya. Ano? Gusto mong malaman kung anong pakiramdam ng malaya? Tara, sabay tayong takasan ng mundong to. Wala akong nagawa nang hatakin niya ako papalabas. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, pinili kong sumunod sa hindi ko alam kung anong kapalaran. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin, pero bago pa ako makatanggi, naramdaman ko na lang ang sarili kong sumusunod sa kanya hanggang sa narating namin ang kanyang motor. At doon nagsimula ang gabi kung saan unang beses kong naramdaman na maging malaya. Humigpit ang hawak ko sa jacket niya habang umaandar ang motor. Ang hangin ay malamig, ngunit kakaiba ang init na bumabalot sa akin. Hindi ko alam kung dahil sa bilis ng takbo ng motor o dahil sa taong nasa harapan ko. Takot ka ba? Malakas niyang tanong habang patuloy ang pag-aarangkada namin paakyat sa bundok. Hindi ko alam, sagot ko. Bahagyang napapikit nang dumaan kami sa isang matarik na liko. Ngayon lang kasi ako nakasakay sa motor. Narinig ko ang mahina niyang tawa. Parang musika sa tahimik na daan. Ngayon lang? Sheena, hindi ka ba pinapayagang lumabas ng pamilya mo? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Oo, hindi. Hindi ko sigurado. Hindi lang nila ako pinapayagan. Kundi, hindi rin ako kailanman naglakas loob. Hanggang ngayon lang. Habang paakyat kami, unti-unting nagbabago ang tanawin. Ang mga ilaw sa bayan ay nagiging kumikinang na bituin sa lupa. Ang langit ay mas nagiging malawak at malinaw. Puno ng milyon-milyong totoong bituin. Para akong nasa ibang mundo. Isang mundong hindi ko kailanman inakalang mararating ko. At ang tanging kasama ko rito, isang lalaking halos hindi ko pa kilala. Si Ryzen, isang pangalan na hindi madaling kalimutan. Hindi dahil siya ay sikat, kundi dahil siya ay mismo ang gumagawa ng dahilan para hindi siya makalimutan. Isang misteryoso, isang rebelde na may sariling mundo. Sa unang tingin, tila isa lang normal, napasaway na estudyante. Ngunit sa totoo lang, hindi siya basta-basta. Magaling sa laban, magaling sa pag-aaral, at higit sa lahat, magaling sa mga bagay na hindi mo aakalain. Hindi niya kailangang ipakita kung gaano siya kagaling. Dahil hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya kanino man. At kahit anong pilit niyang lumayo,
May kung anong presa ang laging naglalapis sa kanya. Sa isang babaeng kabaliktaran ng lahat ng bagay na alam niya. Si Sheena. Malamig ang simoy ng hangin nang marating nila ang tuktok ng motor. Bumaba si Ryzen mula sa motor at tinanggal ang helmet ni Sheena. Nang alisin niya ito, bumagsak ang mahaba niyang buhok. Hinayang sumayaw sa hangin. Tila alon na malayong dumadaloy sa kanyang balat. Grabe! Bulong niya habang pinagmamasdan ang tanawin. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang mundo mula sa isang pananaw na hindi kailanman ipinakita sa kanya ng kanyang pamilya. Napangisi si Ryzen. Sabi ko sa iyo maganda dito. Pero syempre, mas maganda kapag may kasama. Napatingin siya kay Ryzen. At sa hindi mapaliwanag na dahilan, may kung anong gumuhit sa kanyang puso. Hindi siya dapat makaramdam ng ganito. Pero paano pipigilan ang damdamin kung ito ang unang pagkakataon na nararamdaman kong buhay ka? Nalaman ng pamilya ko ang lahat. Hindi ko alam kung paano, pero nang bumalik ako sa bahay, naghihintay na sila. Hindi nagtagal, bumagsak ang katawan ko. Sobrang saya ang naramdaman ko ng gabing iyon. At ngayon, heto ako, nasa ospital. Hinang-hina. Hindi mo na siya makikita ulit. Malamig na sabi ni Papa. At kung talagang mahalaga sa iyo ang buhay mo, hindi mo na siya hahanapin pa. Gusto kong magsalita. Gusto kong ipaliwanag. Pero paano ko ipapaliwanag ang isang bagay na niya ako mismo ay hindi ko maintindihan? Hindi ko alam kung paano, pero mula noon, nawala na si Ryzen. Parang isang panaginip na naglaho pagkagising ko. Makalipas ang ilang buwan, bumalik si Sienna sa bundok na minsan naging saksi ng kanyang pinakamasayang gabi. Mag-isa. Niyakap siya ng malamig na hangin. Ngunit, hindi ito kasing lamig ng lungkot na bubalot sa kanyang puso. Nakatayo siya sa tuktok. Nakatingin sa kumikinang ng bayan sa ibaba. Inisip kung nasaan na si Ryzen. At doon sa ilalim ng liwanag na langit, bumagsak ang kanyang luha sa pag-asang kahit sa panaginip man lang, muli silang magkita.